now, let's prepare our hearts and minds for the whole message from our speaker, Pastor Brian Banak. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. O aming Ama na nasa langit, Panginoon, salamat po sa inyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan. Salamat, Panginoon, sa buhay na inyong pinagkatiwala, sa provisions. Salamat po sa pagkakataong ito na muli po kami ay nakapagtipon-tipon upang purihin ka. Salamat sa technology na aming magagamit. Bagamat ang iba sa amin ay malayo, kami ay nagkatipo-tipon, nagkikita. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. At patuloy namin ay pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang gawain ito. Maging ang inyong lingkod kayo ang patuloy na gumamit, pagkalooban ng karunungan. At naway mapagpulutan ng aral ang aming pag-aaralan. In Jesus' name we pray. Amen. So yun po mga kapatid. Now, pag sinabi po nating breaking the barriers, greater goals despite the challenges. Ngayon, siguro hindi ako masyadong magsasalita patungkol sa barriers. Siguro marami na kayong nabanggit. What are those barriers? Ano ba yung mga humahad lang sa atin para hindi tayo lumago bilang isang mananampalataya? I assume na lahat sa atin ay mananampalataya na. And I believe na siguro buong puso na natin nakilala na natin si Kristo at talagang sigurado tayo sa ating kinakatayuan. Kung titingnan po natin ang buhay ni Nehemiah, magkasunod din sila ni Ezra. Nehemiah arrived in Jerusalem in 144 BC, probably. And mayroon silang pagitan 13 years after. Alam natin na si Ezra ay binuo niya ang templo. He built the temple, and after that, si Nehemiah naman ang bumuo ng wall. At hindi naman bago sa atin ang kwento ni Nehemiah. Alam natin na habang binubuo nila ang wall, maraming pagsubok. Hindi ko makalimutan noon sa DBBS na may isang kinukulayan ng mga bata. Habang binubuo ni Nehemiah ang wall, ang kabilang kamay niya ay may dalang espada, nakikipaglaban. Ganon kahirap. So, ngayon po, titingnan natin kasi nga we need to break those barriers to achieve greater goals sa ating pananampalataya sa bawat estado kung saan tayo. And remember, in the body of Christ, may kanya-kanya tayong linya. At alam ko, bilang isang estudyante sa Bible School, pag spiritual emphasis, minsan ito yung parang kung sa secular, mga intramurals. Magagawa natin yung mga sports, meron tayong mga games. So as the Word of God na nagpapaalala sa atin. Pero tayo sa Bible School, alam natin na lahat ng mga ginagawa natin ng activities ay nakakatulong sa atin to build as maging mas lumalim pa tayo sa ating pananampalataya. And alam din natin kung ano ang trabaho ni Nehemiah. Remember, Nehemiah sila ay nasakop ng Babylonia, and ang trabaho niya is a cup-bearer. Now, mga kapatid, ngayong gabing ito, ulitin ko, hindi ko babanggitin what are those barriers. Siguro marami na kayong narinig patungkol doon. And we need to achieve greater goals. Siguro marami tayong kanya-kanyang mga pangarap sa buhay. Marami tayong mga gustong makamit. Pero dahil sa pangyayari, sa panahon natin ngayon, mahirap. At sa totoo lang, gustong-gusto din namin pumunta dyan. Usap nga din kami ni Jan, kailan kaya kami makabalik dyan? Kailan kaya kami makapasyal dyan ulit sa Bible School? Hindi natin alam kasi dito ngayon, ang kalagayan namin dito, nasa Bicol pala ako mga kapatid, mahigpit. Maraming nag-check, kabilaan ng checkpoint. Pero sa kabila nun, hindi tayo napigilan sa paglilingkod sa Panginoon at pagpupuri. Okay. Now, let us, ngayong gabing ito,
Nehemiah's qualities of service and leadership. Dito natin makikita si Nehemiah, ano ba yung ginawa niya? What are those qualities na meron siya para ma-break niya yung barriers niya at magampanan niya ng maayos yung tungkulin na inatang sa kanya ng Panginoon. Hindi ako lumayo doon sa teksto na binigay, at halos naandyan na lahat. Kumbaga, lahat tayo may kanya-kanyang ability. Pero si Nehemiah, meron siyang ginawang isang bagay na dapat gayahin natin o sundin natin at kumbaga maging prinsipyo natin bilang isang leader, future leader sa atin, sa churches natin, sa mission natin, sa organization natin. Ito yung mga qualities ng paglilingkod natin sa Panginoon, maging sa mga leaders. Sabi mga ni Pastor Buddy minsan, nag-uusap kami sa online lang din. Sabi niya, kailan kayo magpapa-ordain? Hinamo niya kaming mga graduate din dyan sa Bataan. And nagtutulakan kami ni Pastor Kenneth, ni Pastor Sanjel. Tapos sabi niya, hindi na dapat magtutulakan. Kasi nga, ang mga leaders ngayon, hindi natin makikalan na nagkakaedad na rin. At sino ba ang susunod? Now, ito yung mga bagay na ginawa ni Nehemiah, no? Mga pupulutan natin ng aral. Unang-una po, Nehemiah was burdened for God's people. Now, makikita natin dyan, bigat na bigat si Nehemiah nung marinig niya ang kwento. In verse 4, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and I fasted and I prayed before the God of heaven. Di ba? Makikita natin dyan na kumbaga bigat na bigat siya nung nalaman niya ang kalagayan. At kung titingnan natin, yung iba siguro ay komportable na kung saan sila. Pero si Nehemiah, bigat na bigat siya nung nalaman niya yung kalagayan ng kanilang sa Jerusalem at maging mga tao doon na walang wall. He feel their need. No, makikita natin diyan, no? Kaya unang-una po diyan, Nehemiah feel people's great need. Now, dito natin makikita kung paanong pumasok si Nehemiah. May kanya-kanyang pangailangan. Minsan nga, ito yung katotohanan ngayon, maraming graduate sa Bible School. Pero hindi nagpa-assign or hindi nag-work or hindi active sa gawain. Ito yung isa sa mga nakakalungkot, no? Kaya nga sabi, kinakapos tayo ng workers. And Nehemiah, nung naramdaman niya to, hindi lang siya umiyak. He mourned. He prayed. At hindi siya kumain ng ilang araw, nag-fasting siya. Tayo ba, pag nakita natin yung pangangailangan, kaya ba nating umaksyon kaagad? Dito natin makikita na si Nehemiah, nakita niya yung burden, nakita niya yung kabigatan at umaksyon sa kaagad. He saw people's great sin. Dito naman, nung nakita niya na may pangangailangan, hinanap niya ngayon, ano bang problema? Bakit walang gumawa? Kung titingnan natin po kasi, Ezra built the temple at sinubukan nila Ezra na buuin din ang wall, pero hindi yan nangyari. Ngayon, si Nehemiah tinawag para buuin ang wall. 13 years ang pagitan nila. 13 years. Kung iisipin po natin, walang wall, matagal, nandyan ang templo, walang wall, 13 years, wala man lang umako ng responsibility para gawin yun. Kaya dito, makikita natin, na yung problema, hindi siya tumutukoy yung pinakaugat, pinaka-heart, the very heart of the problem was not it's not lack of organization. It's not lack of resources. Makikita naman natin na kung gagawa tayo, magkakaroon naman ng resources.
Pero makikita natin yun, the very heart, the very root of problem was sin. That is in verse 6. Kung titingnan po natin, babasahin ko po verse 6. Let your ear be attentive and your eyes open. Let your ear be attentive and your eyes open to hear and pray. Your servant is praying before you day and night for your servant. The people of Israel, I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. Now, dito natin makikita na mismo si Nehemiah ay humingi ng tawad dahil sa kanilang mga kasalanan. Sinama niya ang kanyang sarili. Kaya nga po, mga kapatid, minsan, pag nakagawa tayo ng kamalian, magaling tayo doon sa paghugas kamay. Siya kasi, di ba? Papasa. Naalala ko dyan sa Bible school noon. Siyempre, kanya-kanyang attitude, kanya-kanyang ugali. And sometimes, nasasagad ang bawat isa sa amin. O di kaya lumalabas yung hindi maganda. Kaya ang Bible school, ang training school diyan sa Bible school, talagang ipapakita diyan kung gaano ka kabait, gaano ka rin kasama. Lalabas talaga yung totoong ugali mo diyan. Now, minsan mangyayari talaga na pag nakagawa tayo ng kamalian, ay parang, sige, ganito kasi madali nating ipasa. Si Nehemiah, hindi niya yan ugali. Kaya ang ugali niya, pinag-pray niya ang kasalanan ng buong Israel, maging ang kanyang sarili at humingi sila ng tawad sa Panginoon. Kaya nga, his action, yung action ni Nehemiah, nung nakita niya at nabigatan siya sa mga tao ng Panginoon, nakita niya ang pangangailangan at nakita niya yung pinakaugat ng problema, ang kasalanan. Ngayon po, alam natin pandemya. And we Christians prayed, sana mawala na ito, Lord, sana mawala na itong COVID, sana ganito, ganyan. Pero kung titingnan po natin mabuti, hindi naman yan ang pinaka-problema ng mundo eh. Di ba? Sa ngayon, yan yung parang na-highlight. Pero from the very beginning, the very problem of this world is sin. Sin na nangingibabaw. Kasalanan na makikita natin kahit saan. At ngayon sa present time natin, sa mismong year kung ano tayo ngayon, technology arises at ang mga kasalanan ay parang pinagmamayabang pa. Na dapat yun nating ipag-pray. At tayong mga mananampalataya, doon tayo ngayon papasok. Saan pa tinawag tayo na asin at ilaw dito sa mundong ibabaw. Kaya nga po, I've read one quotation, sabi doon na kung i-reword ko na lang kung meron daw, sino daw ang gagawa ng tama? Kung ang iba ay hindi gumagawa ng tama, ikaw dapat gumawa ka ng tama. Kasi alam mong tama. Di ba? Kahit ang nakapaligid sa atin, hindi na gumagawa ng tama, tayong mga mananampalataya, dapat magpatuloy tayo sa paggawa ng tama. Kasi ito ang tama. Ito ang nararapat natin gawin bilang isang mananampalataya. Kaya nga po, Amen. yan eh. Kumbaga, isang hamon sa atin mga kapatid, na kumbaga, ipakita talaga natin na kahit saan tayo, walang mang nakakilala sa atin, mananampalataya, walang nakakilala sa atin, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti na bunga ng ating kaligtasan. Now, his burden was lightened. Dito naman nakita ni Nehemiah. Nung nakita niya na may pangangailangan, nakita niya ang pinakaugat ng problema ay kasalanan. Pero nakita niya ang Panginoon mas malaki pa kaysa problema. Minsan, madali tayong manghina. Supposed to be, meron tayong kanya-kanyang ability.
Meron tayong kanya-kanyang kakayahan para matuto. And sometimes, ay, hindi ko kaya yan, sila na lang. Dati, siguro nasa grade 6 lang ako noon or first year high school. Sa Mindanao, merong maraming mga estudyante, weekend students, Bible students na pupunta sa church. One time, one Sunday, nag-preach yung isa sa estudyante, third year ata yun, nag-preach siya sa amin. Sabi ng mama ko, gusto mo maging ganyan? Gusto mo ba na magturo ka rin sa ibang tao? Tapos naisip ko naman, ang pagiging pastor ay wala namang pera. Kaya siguro sabi ko, hindi ko pangarap 'yan. Ang gusto ko kumita, gusto ko ng ganito ganyan, sinabi ko kay mama ko. And pagka-graduate ko ng high school, hindi naman ako agad nag Bible school. Ngayon 2 years 'yun. Parang nagtambay muna ako, nagtrabaho, ginawa ang mga bagay-bagay. At in-encourage ako ni Pastor Dan mag-aral ng Bible School sa Bataan. Parang sabi ko, subukan ko nga para maiba naman ako ng lugar. Parang yun lang yung iniisip ko noon. Pero ngayon nagpatuloy ako. Kaya nga minsan, tayo kahit parang nakita natin tumakas tayo, pero ang Panginoon kontrolado niya ang lahat. And we cannot put God in a box. Hindi natin pwedeng limitahan ang Panginoon sa kanyang mga kaya. Kaya kahit bigat na bigat si Nehemiah, nakita niya ang pangailangan, nakita niya ang pinakaugat ng problema ng mga Israelita, pero mas malaki ang Panginoon at gumana ang kanyang pakiramdam. Kaya nga po tayo mga kapatid, kahit anong kabigatan meron tayo, gayahin natin si Nehemiah na patuloy na nanampalataya sa Panginoon, patuloy na kumakapit sa Panginoon. At nabanggit nga ni Pastor Judy kagabi, na isa sa mga prayerful na tao ito si Nehemiah. Kung makikita natin, ilang beses na ulit ang he prayed to heaven. Maraming beses nagsusumamo siya dyan. Kaya kumbaga, napakalaking parte ng prayer sa buhay nating mananampalataya. Kaya nga po, 'di ba, pag tayo may pagmahal natin ng isang tao, mahal natin ang isang bagay, we gave time. Binibigay natin yung oras. At the very definition of love is time. Kumbaga, talagang ibibigay mo yung oras mo doon. Now, it is easy to sing, mahal na mahal kita, Panginoon. Kaya ba nating patunayan talaga kung gaano naging kamahal ang Panginoon? Diba? Dito natin makikita yung pag-ibig natin sa Panginoon, paano mag-reflect sa buhay natin. Gaano kahaba ang ating pag-aaral, ang ating prayer sa Kanya. Naalala ko pa dyan sa Bible School noon, hinamon ako ni Pastor Nard, nasa Leyte na siya noon, sabi niya, sige, pagbasahin na, kasi Bible history noon, sabi ni Pastor Nard. Sige, hindi mo matapos yung 10 chapters ng Genesis. Sabi ko, 10 chapters lang kaya. Umupo ako sa duyan, binasa ko ng malakas na boses kasi nga para talagang ang iniisip ko noon, lakasan ko para dire-diretso at marinig ko yung sarili ko. Ayoko nang yung mahina lang na pagbabasa. Hindi ko natapos. Chapter 4 pa lang nakatulog ako sa duyan. Chapter 4 pa lang yun. Pinuntahan ako ni Pastor Nard doon, tapos ginising o bagsak, di ba? Sometimes, dumating sa punto dyan sa Bible School na we need to read our Bible kasi may quiz. We need to study this because may exam. Pero doon natin makikita na habang tumatagal, mas lalo tayong maintindihan natin yung plano ng Panginoon sa mga tao, yung kanyang pag-ibig sa lahat. Makikita natin na kahit gaano katigas ang ulo nating mga tao, ay inaabot pa rin tayo ng Panginoon. Pangalawa po, nakikita natin dito yung mga ability ni Nehemiah.
Kanyang mga ginawa. So, Nehemiah was burdened for God's people. Yun yung una. Ang pangalawa po, Nehemiah has a vision for God's purpose. Sa mga organization, meron niyang vision. Meron niyang mission. Kung titingnan po natin dito, if Nehemiah had lack of vision of God's purpose, when he heard the condition of Jerusalem, kung narinig niya lang sana, no, ay, ganun pa lang nangyari, naawa siya. Very sad. Siguro sasabihin niya, oh, kawawa naman na Jerusalem. Walang wall, sirang-sira ang wall. Kung kulang siya sa vision, kung kulang siya sa vision of God's purpose, siguro sasabihin niya na kawawa naman ang Jerusalem, kawawa naman, sira yung wall. Sana merong matouch at talagang pumunta doon. Parang ganito, nakita natin ang pangangailangan doon. Walang nagtuturo, walang ganito, kulang ng worker. Sana may matouch ang Panginoon para pumunta doon. Di ba? Pero hindi yun ang ugali ni Nehemiah. Siya mismo pumunta. Kaya nga makikita natin dyan, no, na pagkatapos niyang nakita ang pangangailangan, siya mismo. At nakita yun ng hari na malungkot ang kanyang muka. Remember, tayo pag humarap tayo sa ating mga leaders, humarap tayo sa mga kilalang tao, sa government, gusto natin presentable tayo. Gusto natin na talagang maayos tayo. Pero si Nehemiah, hindi siya natakot nung humarap siya. Talagang pinakita niya kung ano yung nararamdaman niya, na nagluluksa siya sa nangyayari doon sa kanyang bansa. Now, he wants to know God's direction. Dito natin makikita na ang Panginoon talagang may direction sa bawat isa sa atin. Kumbaga, kahit anong gawin natin, bilang isang tao, talagang i-guide ng Panginoon para sa kanyang direction. Kaya minsan we pray, Lord, tulungan niyo po ako na masumpungan ko po yung gusto niyo sa buhay ko. Kasi meron tayong kanya-kanyang kagustuhan. Then also, God, He wants to achieve God's purpose. Nitong mga nakarang araw, I was able to attend doon sa mama ni Ma'am Jo, asawa ni Pastor Levy sa Burol. Napaka-private, napakatahimik. Kunti lang. Ang speaker, sabi niya, what was the very purpose of life? Why do we exist? Sobrang tahimik kasi nga siyempre, ililibing niya. Walang kumibo. Sabi niya, kung pagtitingnan po natin ating mga Biblia, pag-aralan natin mabuti ang ating Biblia, isa lang naman ang pinakadahilan. Bakit nilikha ng Panginoon? To give glory to Him. At malabo po na mabigyan natin siya ng papuri kung unang-una nangingibabaw sa atin ang kasalanan. Kung unang-una hindi natin siya sinusunod. At higit sa lahat, hindi natin tinanggap si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Malabo na ang isang tao ay makapaglingkod ng totoo sa Panginoon, magkaroon ng vision na kung saan nakalinya sa kagustuhan ng Panginoon kung unang-una hindi niya kilala si Kristo sa buhay. Di ba? Nung nakita to ni Nehemiah, nag-commit siya kaagad. At alam niya sa sarili niya na yun ang gagawin niya. Ang pag-aaral sa Bible School ay hindi madali. Sa totoo lang. Alam niya ni Pastor Judy. Alam niya ng mga nakaranas. At ang paglilingkod sa Panginoon outside the Bible School, hindi din madali. Kung iniisip po natin na pag ako magpastor, tatawagin akong pastor, tapos pag may event, respetado. At siguro may love gift. Nitong manakang araw, I was able to talk Pastor Dan Banak. And kwentuhan, kumustahan. Sabi niya, one time tinanong daw niya yung mga
estudyante niya sa Myanmar. What is your reason bakit kayo nag-enroll sa Bible school? At alam po niyo ang sagot ng iba. Ang sagot daw ng iba, gusto lang nila na mag-aral ng Bible school, tawaging church leader kasi merong support. Sana hindi ganun yung pag-iisip natin o kaisipan natin pagdating sa mga bagay na ganyan. Kasi ang pagiging pastor ay hindi naman yan patungkol sa ang pagiging leader ay hindi lang naman sa lalaki pati sa babae. Tayo magtuturo, magpapagamit sa Panginoon sa kanyang ministeryo. Pero hindi ito para magpayaman. Hindi ito para kumuha ng mga resources dito sa mundo. Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan niya ng matinding pananampalataya at commitment. Gayahin po natin si Nehemiah na magkaroon tayo ng vision for God's purpose. Ano ba yung priority ng Panginoon? Priority ko din ba? Di ba? Kasi meron tayong kanya-kanyang priority sa buhay. Na sometimes, we tend to choose our priority than God's priority. Merong isang kwento, isang lalaki na yumaman. Nanampalataya siya, yumaman. Ngayon, bumili siya ng magandang motor. Bumili siya ng magandang motor, bumili siya ng mamahalin na relo, bumili siya ng magandang sapatos, bumili siya ng magandang damit, binihisan niya ang kanyang sarili ng mamahalin. At habang nagpapatakbo siya, dinadrive niya ang kanyang motor, namamasyal, nadisgrasya siya. At nung nadisgrasya siya, naputol ang kanyang kamay, naputol ang kanyang paa. At nung may nakakita sa kanya, tinulungan siya. At tinanong, kumusta ka? Tapos nakita niya ang kanyang paa na humiwalay. Sabi niya, ang mamahalin kong sapatos. Tapos nakita naman niya ang kanyang kamay na naputol, ang mamahalin kong relo. Nakita niya ang kanyang motor na nasira, ang mamahalin kong motor. Nakalimutan niya, ano bang mas mahalaga? Yung mga bagay na yun o sarili niya. Di ba? Na sometimes, doon tayo nalilito. At higit sa lahat, isang beses lang tayo mabuhay dito sa lupa. At paano ba natin to gamitin itong buhay natin? Kung magpagamit sa Panginoon, alamin natin, ano ba yung direction ng Panginoon sa buhay ko? Nagampanan ko ba ang purpose? And kung tatanungin po tayo, how do we define success? Success ba ay tumutukoy lang sa mga bagay na na-attain natin, na-achieve natin? Sa education na nakuha natin? Sabi ni Rick Warren, may isang libro, sabi niya, to define success, the best definition of success daw is to know your purpose. Bakit ka nandito? At kung nalaman natin ang pinakadahilan bakit tayo nandito, know your talents at develop at gamitin natin yun para sa Panginoon. Kasi sa Kanya lahat ng papuri dapat. Hindi kumbaga pag mayroon tayong nagawa ay bubuhatin natin ang sarili nating bangko bilang kumbaga pagmamayabang sa mga tao. So, bilang isang mananampalataya, gayahin natin si Nehemiah kung paano niya ginawa ang mga bagay to achieve his goal para mabuo lang ang wall. Okay. Now, Berean Study Bible, sabi doon Proverbs 19:21, many plans are in man's heart, but the purpose of the Lord will prevail. Of course, alam naman natin, ang plano ng Panginoon, the best yan para sa atin. Sa bawat isa sa atin. Pero sometimes, minsan matitigas ang ating ulo at nasusunod minsan ang ating kagustuhan. Pero bagamat ganun, ang Panginoon gumagawa pa rin siya ng paraan para tayo ay makalapit sa Kanya. Sino naka-memorize ng vision ng IGBI? Mission ng IGBI. Sana alam nyo yun. Sino naka-memorize ng PCM Mission and Vision? Dahil sa mga yan, naalala ko dyan, kung din yun noon, Spiritual Emphasis, tsaka Foundation Day. Isang speaker nagtanong, sabi niya, sino naka-memorize ng PCM Mission and Vision? Bibigyan ko ng
500. At dahil doon, nagkaroon ako ng 500 kasi nung tumayo ako lang, akala ko meron akong kasama na kami, wala pala. So challenge sa atin na i-recite at itindihin talaga. Kung titingnan natin ang ating things to commission and vision na napakaganda. Kumbaga, ang goal is to reach those people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ituro ang natutunan natin na teachings about Pauline doctrine, the dispensation, and higit sa lahat, maging Christ-like character. To plant churches. So sana ay habang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, habang hindi pa nagra-rapture, marahil ay mayroon pa tayong yung mission natin dito sa lupa, hindi pa tayo tapos at gampanan natin ng mabuti. Magawa na sana natin ng mabuti para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pangatlo po at panghuli, Nehemiah has commitment to God's purpose. Kung kanina po, Nehemiah has a vision to God's purpose. Nakita niya. Ngayon naman, nag-commit siya doon sa purpose. Now, ministry. Kung titingnan po natin, ministry, it's not all about comfort. Hindi naman kasi kung nasa ministry tayo at comfort at convenient yung ating hinahanap, siguro mali yung kuha natin. No? Kung titingnan natin ministry pa, ang paglilingkod natin sa Panginoon, it's all about commitment. Kung paanong talagang kahit anong mangyari, kagaya ni Nehemiah, alam niya. Now, dito natin makikita na si Nehemiah, cup-bearer siya eh. Pag sinabi natin cup-bearer, siya yung taga-tikim ng pagkain bago ibibigay sa hari. Now, mataas na position to, and sometimes, yung cup-bearer daw, keeper of royal signet, yung silyo ng hari. Siya daw minsan taga-tago at minsan serves as a second king. Kung sa madaling salita po, ang cup-bearer napakalaki, napakataas ng tungkulin at pinagkakatiwalaan. At kung titingnan natin, siguro si Nehemiah ay maganda ang kanyang ugali, pag-uugali. Friendly siguro siya. Madali siyang kausap at pinagkakatiwalaan siya higit sa lahat ng hari. Kung titingnan natin, handa siyang i-give up yung mga bagay na yun para mag-commit doon sa gawain ng Panginoon. Ma-realize lang at mangyari yung gusto ng Panginoon na pinapagawa sa kanya. He was willing to count the world as lost for the sake of God's purpose. Sino sa atin dito na tinanong, saan ka nag-aaral o Bible school? Anong meron sa Bible school? Ano bang makukuha nyo dyan? One time sa Pangasinan, sa Pangasinan, 5 years din ako doon. And one time, nung wala pang motor ang church doon, naglalakad lang ako papunta sa Bible study. Habang naglalakad ako, isa sa mga palagi ko nakakasalubong, tanong niya, Pastor, ano bang nakukuha mo dyan sa ginagawa mo? Ano bang meron dyan? Magkano ba ang sahod niyo? Sabi ko sa kanya, wala naman po kaming sahod. Meron kaming natatanggap sa church. Kunti lang naman po. Saka, kung titingnan niya kasi ang Pangasinan talaga nagsisimula pa lang noon. Kaya, kunting-kunti lang talaga. Sabi niya, buti nakakatiis ka dyan. Buti hindi ka nagsawa. Parang sayang naman ata yung oras mo at panahon dyan, sabi niya sa akin. Alam nating lahat na halos ang buong mundo ay busy ngayon, no? Sa pag-iipon, pag gustong maangkin yung mga bagay na latest, kung ano mga latest. Maangkin yung mga sasakyan na mamahalin, maangkin yung mga lupain. Nakalimutan nila na ang buhay na to ang best para i-prepare yung eternity. So we believe na pagkatapos kung tayo mamatay, meron pa pagkatapos nito. And alam natin, kung hindi natin tinanggap si Kristo, tayo mapapahamak. And the best na gawin natin is secure natin ang ating sarili.
Kilalanin natin. Kaya nga, si Nehemiah, handa niyang i-give up yung kung anong meron siya. He is willing to sacrifice kung anong meron siya. Si Pablo, ganun din. Tayo, kaya ba natin? Kaya nga po, nitong mga nakarang, basta pagkatapos ng kasal namin, supposed to be, babalik kami ng Pangasinan nun. Kaso, sa pangyayari nga, sa panahon natin, napakahirap ng pagbabiyahe. At parang, kumbaga, ang daming restrictions. Ngayon, parang blessing in disguise din, tapos nag-stay doon, meron namang workers sa Pangasinan. Kumbaga, makikita natin na ang Panginoon, talagang andyan siya at ginagabay niya tayo. Makikita natin yung, every time na we pray, pinapakita niya yung direction sa buhay natin. Sometimes there were sacrifices na kailangan na magawa. And of course, si Nehemiah, kung titingnan natin, was it costly sacrifice? Talaga bang yung sakripisyo na ginawa ni Nehemiah, talaga bang mataas or ano bang kabayaran nun? Now, unang-una, pwede natin sagutin yung dalawa, yes and no. Yes, kasi ginave up niya yung kung anong meron siya. Ginave up niya yung comfort na meron siya, yung happiness na meron siya doon, magandang buhay doon sa palasyo. At hinarap niya ngayon ang paggawa ng bakod. At hindi, kasi kung tutuusin, paggawa lang sana ng bakod, pero meron siyang mga kalaban eh. Meron siyang mga oppositions na ang hirap kaya magtrabaho na maraming kumukontra. Nasubukan niya ba yun? Yung nagtatrabaho pero biglang may nag-comment or ay hindi naman tama yun, hindi ganito. Or lalo na pag sinisiraan ka. Si Nehemiah ganun. Talagang sinabihan pa nga sila na kahit patungan yung kanilang bakod ay masisira. Ganun ka, mabilis lang yan masira. And he was willing to overcome the obstacle for the sake of God's purpose. Now, dito natin din makikita na yung commitment ni Nehemiah ay napakataas. At talagang kahit anong mangyari, handa niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya sa totoo lang po, sa mga missionaries na meron tayo na pupunta sa ibang bansa, talagang yung kanilang commitment to the next level, na handa nilang iwan ang kanilang tahanan. Handa nilang iwan ang bansa nila at pumunta sa ibang bansa na hindi man nila kano-ano. At meron pang language barrier. Pero handa silang magpagamit sa Panginoon para maabot din yung mga taong yun. Si Nehemiah, yung comfort ay pinagpalit niya para i-endure yung hardship na haharapin niya. Handa siya sa mga bagay na yun. Tayo, mga mananampalataya, sa pag-aaral natin din minsan sa Bible School, maraming pagsubok tayong mararanasan. At siguro dumating yung punto na, ayaw ko na, quit na talaga ako. One time nga po, sa boys dorm noon, hindi ko makalimutan, mayroon kaming isang kasama sa dorm na nagsabi, hindi ko na talaga kaya bro, uwi na ako. Umay na kami sa uwi na ako. Umay na kami narinig, sige, ibaki mo na yung mga gamit mo, hatid kita sa taas. Imbis na encourage namin, talagang ipake mo na yun para ihatid kita sa taas. Ihatid namin kita sa taas. Pero alam natin na kung ano yung mga pagsubok nating naranasan, hardship, para sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi ito nasasayang at darating ang panahon na tayong lahat ay harap sa Panginoon at tatanggap ng rewards. Hindi ito nasasayang. Kaya nga po, isa sa maganda, kung meron tayong kanya-kanya accounts dito sa lupa, mas maganda na payamanin natin ang account natin sa langit. Ipakita natin sa Panginoon, sa bawat isa na nakapaligid sa atin na talagang committed tayo. Handa tayo na ibigay ang ating buhay, maglingkod sa Panginoon para sa Kanya. Gamitin ang ating talento para sa Kanya.
Now, ito yung mga bagay, no? Nehemiah's qualities of service and leadership. Nehemiah was burdened for God's people. Nehemiah has a vision for God's purpose. Then Nehemiah has commitment to God's purpose. Dito natin makikita, no, yung mga ginawa ni Nehemiah na pwede nating gawin in order to achieve greater goals. Yun yung ginawa ni Nehemiah. Marami siyang ginawa at unang-una binasag niya ang kanyang sarili. Kung ano yung mga bagay na hindi pa nasuko niya. Talagang humingi siya ng tawad sa Panginoon to achieve those goals in life para sa Panginoon din, sa gusto ng Panginoon na magampanan natin. Sana po mga kapatid, sa gabing ito ay napapaalahanan tayo na tayong mga mananampalataya, kagaya ni Nehemiah, makita natin yung burden, kung ano yung nangyari sa mundo natin. Yung mundo natin na kung titingnan natin, ang takbo ay palayo ng palayo sa Panginoon. But we should have this vision for God's purpose. Talagang i-inline natin ang ating vision sa Panginoon. Yung ating mga pananaw, yung ating mga pangarap, ano ba ito ba ay gusto sa Panginoon? At mag-commit tayo dun sa gawain na yun. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Di ba? Handa tayo na kung natapos ang ating mission, di kunin tayo ng Panginoon. Kung hindi pa, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, mag-rapture matagpuan tayo na naging tapat at nagampanan natin ng maayos ang ating mga tungkulin. To close this message, mga kapatid, it is a challenge to us na, kumbaga, we have only one life to live. Now, paano ko ba gagamitin tong buhay na to? Ako ba'y mag-iimpok ng mga bagay na panlupa o mga bagay na panlangit? Now, spend your life for the only purpose that lasts. Talagang magtatagal. To see the nations glorify God for His great mercy in Christ. Romans 15:9-12. Ask God to give you burden for His people, a vision for His purpose, and a commitment to His purpose. Nawa mga kapatid, sa gabing ito ay napaalalahanan tayo na ang paglilingkod ay hindi lang siya tumutukoy sa comfort, convenience. Tutukoy din sa ating commitment and kung paano tayo mag-respond sa tawag ng Panginoon sa atin. At handa tayong basagin yung mga bagay na yan, iwan yung mga bagay na yan to achieve those goals na gusto ng Panginoon na ma-achieve natin. May the good Lord bless upon the message that we have.